Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Si Michelle ay nagmula sa mahirap na pamilya, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang hindi mangarap dahil sa angking talino niya. Nakapasa siya sa isang universidad sa Maynila. Samantalang ang kanyang mga magulang ay isang mayordoma at driver sa isang kilalang pamilya, ang mga Falcon. Mahinhin, maganda at matalino si Michelle. Mga katangian na gugustuhin ng isang lalaki o kapwa man niyang babae. Ngunit may kasabihang walang perpekto sa mundo. Sa pagdating niya ng Maynila, makikilala niya ang nag-iisang anak ng mga Falcon, si Christian. Ang halos perpektong nilalang ng Diyos, ngunit isang matapobre at seryosong lalaki. Mataas at kinasusuklaman si Michelle dahil sa ito ang babaeng gusto ng kanyang mga magulang na makatuluyan niya. Nagsikap si Michelle upang kahit papaano mapantayan niya si Christian. Ngunit paano niya ito mapapantayan kung isa ito sa pinakamayaman, tanyag na CEO ng Falcon Group of Companies, at sa gabi ng kanyang pagtatapos, may nangyari sa kanilang dalawa ni Christian na mas lalong ikinamuhin ito sa kanya dahil sa sapilitang kasal na gusto ng mga magulang ni Christian. Makalipas ang isang buwan, umalis si Christian ng Pilipinas, walang paalam, at sa Amerika na nanirahan. Makalipas ang 10 taon, muli siya nagbalik dahil sa kaarawan ng kanyang ina. Makikita niya ang asawang iniwan niya ng 10 taon. May kasamang 3 bata, 2 lalaki at 1 babae. Nakamukha nilang mag-asawa. Di mapigilan ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib hanggang tiningnan niya ang mag-iina niya. Isang napakagandang Michelle ang nakikita niya. Nanigis siya sa kanyang kinatatayuan si Christian habang nakatitig sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang huling alaala niya kay Michelle ay ang umiiyak, takot at sugatang babaeng pilit sa kanya sa mabilisang kasal. Isang babaeng itinuring niyang pabigat at iniwan niya nang walang lingon likod sa 10 taon na nakakaraan. Subalit ang Michelle na nasa harapan niya ngayon ay malayo sa mahinhing anak ng katulong na pinalayas niya sa kanyang puso at buhay. Rumaragasa ang karangyaan, kumpiyansa at dignidad sa bawat tindig nito. Suot ang isang minamalis ngunit napakagandang emerald green gown. Yakap-yakap nito ang natural na ganda na lalong pinatingkad ng husto at sapat na gulang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang mahabang leeg at mukhang walang bakas ng kahirapan ng nakaraan. Ngunit hindi ang nagniningning na ganda ni Michelle ang tuluyang nagpatigil sa tibok ng puso ni Christian at nagpadugo sa kanyang natutulog na budhi, kundi ang 3 bata na protektadong nakapaligid sa kanya. 2 batang lalaki na may matitigas na panga, matangos na ilong at matatalas na matang katulad ng kay Christian. Kapag tumitingin sa salamin at sa gitna nila ay isang maliit na batang babae na nagtataglay ng mga mapupungay na mata at maamong ngiti ni Michelle. Silang 3 ay nakapabilis ng pormal, tila mga munting prinsipe at prinsesa na kraga ng dugong Falcon. Christian, isang mahinang bulong ang bumasok sa kanyang pagkatulala. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina, si Doña Aurora, na may luha sa mga mata at humawak sa kanyang siko. Sila ang pamilyang tinalikuran mo, anak. Sila ang mga anak mo. Parang bumbang sumabog sa pandinig ni Christian ang salitang mga anak mo. 10 taon siyang nagpakasasa sa Amerika, nagpakasubsob sa trabaho at nagpakalunod sa galit sa pag-aakalang binalot niya ng perpektong buhay ang kanyang sarili. Ngunit sa isang sulyap, napagtanto niyang wala palang kwenta ang lahat ng kayamanang tinipon niya,
kung ang sarili niyang dugo at laman ay lumaki nang hindi niya man lang nahawakan ang maliliit na kamay. Humakbang si Christian papalapit sa mag-iina. Tila hinihila ng isang invisible na kadena ng multo ng nakaraan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay parang may nakabara. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Christian ang panandaliang paglaki ng mga mata ni Michelle. Isang patunay na hindi nito inaasahan ang kanyang pagbabalik sa mismong kaarawan ng kanyang ina. Ngunit ang pagkagulat na iyon ay naglaho sa loob lang ng isang segundo. Agad itong napalitan ng isang malamig, patag at walang emosyong pader. Isang mukha ng babaeng tapos nang umiyak, tapos nang magmakaawa, at tapos nang umasa. Nang makalapit si Christian sa distansyang isang dipa lang, halos marinig niya ang sarili niyang kaba. Ang matapobre at tanyag na CEO ng Falcon na walang kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay nanginginig ngayon sa harapan ng isang babaeng minsan niyang minaliit. Si Michelle, ang tanging salitang nagawang pakawalan ni Christian mula sa kanyang tuyong lalamunan, ang tinig na dati-rati puno ng otoridad at lamig kapag kinakausap ang babae, ay napalitan ngayon ng gasgas at nanginginig na bulong. Mga pangalang madalas niyang banggitin noon na may pagkasuklam ay lasang abo na ngayon sa kanyang bibig, puno ng bigat ng 10 taong pangungulila na ngayon lang niya natuklasan. Tumingin si Michelle sa kanya. Diretso, walang kurap at higit sa lahat, walang takot. Noong huli silang magkaharap, kailangan pang itungo ni Michelle ang kanyang ulo dahil sa hiya at takot sa kanyang mga banta. Ngayon, ang mga mata nito ay parang salamin na nagpapakita kung gaano kaliit si Christian sa kabila ng kanyang mamahaling tuksido. Walang galit, walang luha, at iyon ang mas nagpahirap sa kalooban ng lalaki. Dahil natutunan niya sa mundo ng negosyo na ang kawalan ng emosyon ay nangangahulugang tapos na ang pakikipagnegosasyon. Wala na siyang halaga sa buhay nito. Mr. Falcon, welcome back to the Philippines. Formal na sagot ni Michelle. Hindi Christian, hindi asawa ko. Isang malamig at professional na pagbati na tila ba isang banyagang kliyente ang lalaking kaharap nito. Ang boses ni Michelle ay buo at walang bakas ng pagkaalog. Sila ba? Lumingon si Christian sa 3 bata na ngayon ay nakatitig din sa kanya. Ang puso niya ay parang pinupunit sa bawat segundong lumilipas. Michelle, sila ba ang mga anak ko? Bago pa makasagot si Michelle, ang panganay sa 2 magkapatid na lalaki na may suot ng itim at vest ay humakbang ng isang beses palabas. Huminto ito sa mismong harap ng kanyang ina at mga kapatid. Tila nagsisilbing kalasag. Ang bata ay may 9 na taong gulang na. At ang paraan ng pagtaas ng kanyang baba at ang matigas na titig nito ay parang salamin ng sariling pag-uugali ni Christian kapag hinaharap ang kanyang mga kaaway. Ang tapang sa mga mata ng bata ay nagpapatunay sa kanyang dugo niya dumadaloy sa mga ugat nito. Sila ang mga anak ko, Christian. Mariing sagot naman ni Michelle. Sa unang pagkakataon ay binanggit ang kanyang pangalan ngunit walang kaunting tamis at sa loob ng 10 taon, natuto silang mabuhay, lumaki at sumaya ng walang ama. Michelle, pakiusap. Humakbang si Christian papalapit. Tangkang hahawakan ang siko ng asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, mabilis na pinalibot ni Michelle ang kanyang mga braso sa kanyang mga anak at bahagyang umatras. Huwag dito, Mr. Falcon. Kaarawan ng ina mo. Huwag nating sirain ang gabi ng pamilya mo. Bulong ni Michelle na may kasamang pilit ng ngiti para sa mga taong nakapaligid at nanonood sa kanila. Tumalikod si Michelle kasama ang 3 bata. Iniwan si Christian na nakatayo sa gitna ng maraming tao.
mayaman, makapangyarihan. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap at pinakawalang kwentang nilalang sa buong mundo. Ang pagsisisi ay hindi basta kumakatok sa kanyang puso. Winasak nito ang pinto at tuluyang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Matapos ang marangyang salusalo, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Christian na muling lapitan si Michelle. Agad na isinama ng babae ang 3 bata pa uwi nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Naiwan si Christian na tulala sa sulok na mansyon. Hawak ang isang baso ng alak na hindi niya man lang nainom dahil sa tindi ng bara sa kanyang lalamunan. Nang makaalis ang mga huling bisita, hinarap niya ang kanyang ina sa silid-aklatan. "Mama, ipaliwanag mo sa akin ang lahat." Paano? Paano nangyaring ito? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may mga anak pala ako?" Ang nanginginig na tanong ni Christian. Umupo naman si Doña Aurora. Pagod at may lungkot ang mga mata nito. "Dahil ikaw ang umalis, Christian, isinumpa mo ang kasal ninyo at binalaan mo kami na huwag manghihimasok sa buhay mo sa Amerika. Paano namin sasabihin sa isang lalaking isinara ang kanyang puso at tainga?" Huminga ng malalim ang matanda at nagsimulang magkwento. Isang kwentong bumasag sa huling natitirang pride ni Christian. Matapos siyang umalis 10 taon na ang nakakaraan, hindi sumuko at hindi nagmukmok si Michelle sa kabila ng kahihiyan ng pag-iiwan ng asawa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad sa Maynila. Sa gitna ng pagdadalang tao sa triplets, isang napakahirap at peligrosong pagbubuntis. Pumasok siya araw-araw, nag-aaral gabi-gabi, at nagtapos bilang magna cum laude. Hindi siya humingi ng kahit isang sentimo sa amin para sa sarili niya. Patuloy naman ni Doña Aurora. Habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, ang mga magulang niya ay nanatiling tapat sa amin. At sa Michelle, pinatunayan niya kung ano ang kaya niyang gawin. Pagkatapos niyang manganak at makapagtapos, pumasok siya sa Falcon Group. Ngunit hindi bilang isang manugang ko, kundi bilang isang ordinaryong rank file employee sa pinakamababang departamento upang walang masabi ang mga tao. Napahawak naman si Christian sa kanyang ulo. Naalala niya kung paano niya ito minaliit noon. Tinawag na walang alam at walang mapapala. Sa pamamagitan ng purong talino, sipag at puyat, umakyat siya sa posisyon. Walang nakakaalam sa kumpanya na asawa mo siya, Christian. Pinoprotektahan niya ang pangalan mo habang dinudurog mo ang sa kanya. Ngayon siya na ang Chief Operating Officer ng Falcon Group. Siya ang nagligtas sa kumpanya noong nagkaroon ng crisis 4 na taon na ang nakakaraan. Habang ikaw ay abala sa pagpapalago ng mga sangay sa ibang bansa. Tumayo ang kanyang ina at tinapik ang kanyang balikat bago lumabas. Inalagaan niya ang mga magulang niya. Inalagaan niya kami ng papa mo. Noong nagkasakit siya at pinalaki niya ang mga anak mo ng mag-isa. Lahat ng yun, ginawa niya habang pinoprotektahan ang imperyong iniwan mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, Christian, sino sa inyo ang mas karapat-dapat sa apelyidong Falcon? Naiwan si Christian sa dilim ng silid. Dahan-dahang napasandal sa pader at napaupo sa sahig. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang latigo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang babaeng itinuring niyang basura ay ang siya palang nagtayo at nag-alaga sa pader ng kanyang kaharian. Ang pagsisisi ay tuluyang nang naging isang malalim na balon at ramdam na ramdam niya ang dahan-dahang pagkalunod nito sa kanya. Kinabukasan maagang pumasok si Christian sa Falcon Group of Companies bilang nagbabalik na CEO. Inaasahan ng lahat ang kanyang karaniwang bagsik at lamig.
Ngunit laking gulat ng mga empleyado na makitang tahimik lang ito. Pabalik-balik ang tingin sa salaming na pader na naghihiwalay sa kanyang opisina at sa opisina ni Michelle. Mula sa kanyang pwesto nakita ni Michelle na pumasok siya. Seryoso ito, may hawak na tablet at agad na pinapaligiran ng mga manager na humihingi ng kanyang pirma at desisyon. Ang bawat galaw ni Michelle ay puno ng otoridad at talino. Hindi na ito ang Michelle na kailangan pang magsumikap para mapantayan siya. Sa puntong ito, nalagpasan na siya ng asawa sa aspeto ng katapatan at liderato. Ngunit hindi alam ni Christian na hindi sa opisina magsisimula ang totoong laban. Kaya naman bago mag-alas 3 ng hapon, iniwan niya ang papeles at nagtungo sa universidad na may pinagsamang elementary department kung saan nag-aaral ang triplets. Sa labas ng gate, suot ang kanyang mamahaling suot. Naghintay si Christian nang tumunog ang kampana. Nakita niyang lumabas ang 3 bata. Si Caleb ang panganay ay bitbit ang bag ng kanyang bunsong kapatid na si Chloe, habang si Kyle naman ay masiglang nagkukwento. Humakbang si Christian papalapit. Caleb, Kyle, Chloe. Napatigil ang 3 bata. Tumingin si Kyle kay Chloe. Kanya namang pagtataka, ngunit si Caleb ay mabilis na humakbang sa harap ng mga kapatid nito. Ang protektadong postura ng bata ay parang isang pader. "Sino po kayo?" tanong naman ni Kyle. "Mukha po kayong mukha nung yung nasa picture po ng kwarto ni Lola Aurora." Lumuhop si Christian sa semento upang mapantayan ang taas ng mga bata. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling pantalon. "Ako ang daddy ninyo. Si Daddy Christian." Tumingin si Kyle kay Caleb. Tila nagtatanong ngunit ang panganay ay nanatiling matigas. "Sabi ni Mami, nasa malayo ang daddy namin at may mahalagang ginagawa siya." Malamig na saad naman ni Caleb, gamit ang boses na katulad ng kay Christian. "Kapag nagpapasya sa board meeting, pero bakit ngayon ka lang? Umiiyak si Mami gabi-gabi noong baby pa kami at noong nagkakasakit kami. Bakit ngayon lang po kayo naging interesado?" Ang bunsong si Chloe ay mas lalong nagtago sa likod ng kanyang kuya Caleb. Takot sa estrangherong lalaki na nagpapakilalang ama nila. Ang distansyang iyon, ang takot sa mga mata ng kanyang bunsong anak at ang puot sa mga mata ng kanyang panganay, ang naging pinakamalakas na parusa na natanggap ni Christian sa buong buhay niya. Napagtanto niya na ang pagbawi sa mga taong nawala ay mas mahirap kaysa sa pagpapalago ng 1 bilyong pisong kumpanya. "Huwag mong guluhin ang mga anak ko, Christian." Isang mariing banta ang sumalubong kay Christian nang pasukin niya ang opisina ni Michelle. Pagbalik mula sa paaralan ng mga bata, nakatayo si Michelle sa likod ng kanyang ingranding mesa. Ang mga kamay ay nakatukod sa ibabaw nito habang ang matatalas na mata ay nakapako sa lalaki. Nakarating na sa kanya ang balita na pumunta ito sa eskwelahan ng triplets. "Michelle, asawa mo ako. May karapatan ako sa kanila. May karapatan akong makita ang mga anak ko." Medyo tumaas ang boses ni Christian. Ang tindi ng frustration, pangungulila at ang sakit ng pagtanggi ni Caleb sa kanya kanina ay nag-uumapaw na sa kanyang dibdib. "Asawa?" Natawa na mapait si Michelle. Isang tunog na walang kaunting saya. Lumakad siya palabas mula sa likod ng mesa at hinarap si Christian. "Naging asawa ka ba, Christian? Noong gabing may nangyari sa atin, pinaramdam mo sa akin na isa akong maruming basura na sumira sa buhay mo. Noong pinilit ka ng mga magulang mo na pakasalan ako, isinumpa mo ang buong pagkatao ko. At nung umalis ka ng Pilipinas nang walang paalam, pinatay mo na ang lahat ng karapatan mo." Lumapit pa ng isang hakbang si Michelle.
Ramdam ni Christian ang init ng galit nito na 10 taong ikinubli at ibinaon sa ilalim ng pagsisikap. Nang nalaman kong buntis ako sa 3 sanggol. Mag-isa ako, Christian. Habang naglilihi ako, habang gumagapang ako sa hirap sa pag-aaral, at habang nagtatrabaho ako para may maipakain sa kanila mag-isa. Mag-isa lang ako noon. Nung nag-aagaw buhay si Chloe dahil sa matinding lagnat, nasaan ka? Nasa Amerika ka. Nagpapakasasa sa karangyaan at abala sa pagpapalaki ng pride mo. Tumulo ang isang butil ng luha sa mga mata ni Michelle. Ngunit agad niya itong pinunasan ng marahas. Ang kanyang tinig ay gumagaralgal, ngunit nanatiling matatag. Kaya huwag mo akong sisigawan tungkol sa karapatan mo rito sa opisina ko. Dahil binayaran ko ng sarili kong dugo, pawis at luha ang pagiging magulang sa kanila. Para sa kanila, matagal ka ng patay. Nanlumo naman si Christian. Ang bawat salita ni Michelle ay parang totoong patalim na sumasaksak sa puso niya. Gusto niya magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na nagsisisi siya. Ngunit napagtanto niya na walang espasyo ang mga salita sa pader na itinayo ni Michelle upang protektahan ang kanyang sarili at ang triplets mula sa kanya. Matapos ang madamdamin at masasakit na paghaharap nila sa opisina, hindi nakatulog si Christian ng gabing iyon. Pabalik-balik siya sa kanyang malawak na silid sa mansyon ng mga Falcon. Tinitingnan niya ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuturo niyang kaharian ng kapangyarihan. Ngunit ngayon ay tila isang malaking hawlan ng kalungkutan at panghihinayang. Napagtanto ni Christian na ang pinsalang nagawa niya sa loob ng 10 taon ay hindi madadaan sa tapang, yaman o sa otoridad na mayroon siya bilang isang CEO. Ang pagbawi sa kanyang pamilya ay hindi isang transaksyon sa negosyo na madadaan sa perma o pera. Kailangan niyang ibaba ang kanyang pride, ang mismong bagay na sumira sa kanyang buhay noon. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng buong board of directors ng Falcon Group. Ipinahayag niya na hindi na siya babalik sa Amerika at permanente nang mananatili sa Pilipinas upang pamunuan ang kumpanya. Ngunit sa ilalim ng isang kakaibang kondisyon, hindi niya aalisin o babawasan ang kapangyarihan ni Michelle bilang CEO. Sa halip, magtatrabaho sila ng magkatabi, table sa table araw-araw. Nagsimula si Christian sa maliit na bagay na kailanman ay hindi niya ginawa para sa kahit na kanino. Tuwing 5:00 ng umaga, bago pa man magising ang mga tao sa mansyon, bumababa siya sa kusina. Sa tulong ng mga lumang chef ng pamilya, mag-aaral siya magluto. Isang kasanayan na palihim niyang natutunan noong mag-isa siya sa Amerika. Ngunit ngayon lang niya lalagyan ng puso. Nagluto siya ng paboritong almusal ng mga bata na nalaman niya mula sa kanyang ina. Tradisyonal na Pampanga tocino, sinangag at homemade hot chocolate. Personal niyang dinala ang mga pagkain sa townhouse kung saan nakatira si Michelle at ang mga anak. 6:00 pa lang ng umaga ay nakatayo na siya sa labas ng gate. Hawak ang mga paper bag na may mainit pang pagkain. Nang bumukas ang gate upang ilabas ng driver ang sasakyan ng mga bata, doon siya inabutan ni Michelle. Nakabihis na ito para sa trabaho. Mukhang pagod ngunit napakaganda pa rin. Anong ginagawa mo dito, Christian? Malamig na tanong ni Michelle habang nakalagay ang mga kamay sa kanyang baywang. Ipinagluto ko kayo ng almusal. Kayo na mga bata. Medyo nahihiyang sagot ni Christian. Sabay abot ng mga supot. Ang tanyag na CEO ay mukhang isang aplikanteng kinakabahan sa harap ng kanyang boss. Tiningnan lang ni Michelle ang pagkain bago muling tumingin sa mga mata ng lalaki. Salamat. Pero tapos na kaming kumain. At hindi kami kumakain ng galing sa isang estranghero. Maaari mo nang iwan yan sa mga gwardya kung gusto mo. Sumakay si Michelle sa sasakyan kasama ang mga bata.
Habang umaandar ang kotse papalayo, nakita ni Christian mula sa bintana ang pagtingin sa kanya ni Kyle at ni Chloe na may halong pagtataka. Habang si Caleb naman ay mabilis na humarap sa kabilang direksyon. Kahit na iniwan siyang mag-isa sa tapat ng gate, halagang pumapatak ang ambon. Hindi umalis si Christian. Ngunit siya naman ay mapait na pinunasan ang ambon sa kanyang mukha at ibinigay ang mga pagkain sa gwardiya ng subdivision. Sinabi niya sa sarili na kung kinakailangan niyang maghintay ng isa pang 10 taon para lang tanggapin ang almusal niya, gagawin niya. Ito ang unang hakbang ng kanyang mahabang pagbawi. Ang mga sumunod na linggo ay naging ilang serye ng patuloy ng pagsubok para kay Christian. Kahit anong lamig ng pakikitungo ni Michelle sa opisina at kahit ilang beses siyang lampasan ito sa mga hallway ng kumpanya na parang siya ay hangin lamang, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya sumuko. Palihim din niyang inaalam ang schedule na mag-iina upang matiyak na ligtas sila. Lalo na't madalas na gabing umuuwi si Michelle dahil sa mga tinatapos na proyekto nito. Isang Friday ng gabi, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo sa Maynila. Bandang 8:00 ng gabi nang lumabas si Michelle sa mall kasama ang 3 bata matapos silang bumili ng mga gamit sa eskwela. Sa kasamaang palad, ang driver ni na Michelle ay nagkasakit kaya siya mismo ang nagmamaneho ng kanilang SUV. Habang binabaybay ang isang madilim na baha at liblib na bahagi ng highway patungo sa kanilang subdivision, biglang nakarinig si Michelle ng isang malakas na tunog mula sa ilalim ng sasakyan. Biglang gumiwang ang manibela na flat ang unang gulong. Kasabay nito biglang namatay ang makina ng sasakyan dahil sa taas ng tubig baha. "Mami, bakit po tayo huminto?" Natatakot na tanong ng bunsong namang si Chloe habang kumukulog ang napakalakas sa labas. "Huwag kayo mag-alala mga anak, sandali lang, tatawag si Mami ng tulong." Pagpapakalma naman ni Michelle, kahit na ang totoo ay nanginginig na rin siya sa takot. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone, laking gulat niya na patay ito. Low battery dahil sa sunod-sunod na meetings kanina kahapon. Walang power bank, walang kuryente sa paligid at patuloy na tumataas ang tubig. Sinubukan ni Caleb na maging matapang. "Mami, ako na po ang titingin sa labas." "Huwag Caleb, mapanganib. Napakalakas ng ulan." Pigil naman ni Michelle. Niyakap niya ang 3 bata kaagapay ng panalangin na sana ay may sumaklolo sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang malakas na liwanag ng headlight ang sumulpot mula sa kanilang likuran. Isang itim na pick-up truck ang huminto sa tapat ng kanilang sasakyan. Bumukas ang pintuan nito at isang lalaki ang mabilis na bumaba. Walang pakialam sa rumaragasang ulan at baha na abot tuhod na. Si Christian. Palihim pala itong sumusunod sa kanila mula pa sa mall upang matiyak na makakauwi sila ng ligtas sa gitna ng masamang panahon. Nang makita niya ang pamilyar na SUV na nakatigil sa gitna ng baha, hindi na siya nag-atubili pa. Mabilis na kumatok si Christian sa bintana. Nang buksan ito ni Michelle, nakita niya ang mukha ng asawa na basang-basa. Ang buhok ay nakadikit sa noo, ngunit ang mga mata ay puno na matinding pag-alala. "Michelle, lumipat kayo sa sasakyan ko ngayon din. Tumataas ang baha. Mapanganib na dito." Sigaw ni Christian upang marinig sa gitna ng ingay ng bagyo. Walang nagawa si Michelle kundi sumunod para sa kaligtasan ng mga bata. Isa-isang binuhat ni Christian ang triplets. Unang binuhat si Chloe na kahit takot ay nakakapit sa leeg ng ama. Sumunod naman si Kyle. At ang huli ay si Caleb, na tahimik na nagpatianod sa lakas ng bisig ng ama. Sa huli ay binuhat din ni Christian si Michelle dahil sa taas ng baha. Kahit na nagprotesta ito, sa sandaling magkadikit ang kanilang katawan, naramdaman ni Michelle ang pamilyar na init ng dibdib ni Christian. Isang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Matapos maiupo ng ligtas ang mag-iina sa loob ng kanyang tuyo at mainit na sasakyan, hindi pumasok si Christian sa loob. Sa halip kinuha niya ang jacket gear at ekstrang gulong mula sa likod sa gitna ng dilobyo.
Sa ilalim ng hampas ng hangin at ulan, mano-mano niyang pinalitan ni Christian ang gulong ng SUV ni Michelle upang hindi ito maiwan at bahain sa daan. Mula sa loob ng kotse nakatitig si Michelle kay Christian. Nakita niya kung paanong nahirapan ang lalaki, kung paano ito nadula sa putik at kung paano nito tiniis ang lamig ng walang isang salitang reklamo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Michelle ang matigas na yelo sa kanyang puso ay nagsisimula ng magkaroon ng kaunting bitak. Dahil sa matinding pagkabasa sa ulan, pagod at lamig, sa pagpapalit ng gulong sa gitna ng baha. Nagbayad ng mahal na presyo sa katawan si Christian. Kinabukasan, hindi siya nakapasok sa opisina. Ayon sa ulat ng kanyang sekretarya kay Michelle, dinala si Christian sa mansyon ng mga Falcon dahil sa matinding trangkaso at pabalik-balik na mataas na lagnat. Nang makauwi si Michelle sa kanilang bahay, naabutan niya ang triplets na nakaupo sa sala, tahimik at tila may malalim na iniisip. Tumawag pala si Doña Aurora sa kanila upang ipaalam ang lagay ng kanilang ama. "Mami?" Lumapit naman si Chloe, ang bunsong babae. Hawak ang kanyang paboritong manika. "Sabi po ni Lola Aurora, may sakit daw po si Daddy dahil sa pagtulong sa atin sa ulan kagabi. Pwede po ba natin siyang bisitahin? Baka po mamatay si Daddy." Umiiyak na saad ng anak. Sumunod din naman si Kyle, ang ikalawang lalaki. "Opo, Mami. Kahit masama po siya noon, iniligtas niya tayo sa baha. Sabi niyo po sa church, dapat tayong magpasalamat sa mga tumutulong sa atin." Tumingin si Michelle kay Caleb, ang panganay na laging may mabigat na dinadala sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagpipigil sa mga mata ng bata, ngunit may bakas ding pagtago at pag-aalala. Alam ni Michelle na kahit anong tago, nananatiling ama ng mga ito si Christian. Hindi niya gustong lumaki ang kanyang mga anak na may pusong punong-puno ng puot, tulad ng naging buhay nila noon. "Okay, sige. Mag-ayos kayo. Pupunta tayo sa mansyon." Desisyon naman ni Michelle. Nang makarating sila sa malawak na silid ni Christian, nabalot ng lungkot ang kapaligiran. Ang dating makapangyarihang CEO ay nakahiga, maputla at may mga nakakabit na swero sa kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa kabila ng makapal na kumot dahil sa taas ng lagnat na umabot. Lumapit si Chloe at Kyle sa gilid ng kama. Hinawakan ni Chloe ang mainit at nanginginig na kamay ng ama. Sa gitna ng kanyang mataas na lagnat, nagsimulang magsalita si Christian nang hindi namamalayan ang paligid. "Michelle, patawad. Huwag mong iwan ang mga bata. Caleb, Kyle, Chloe. Sorry kung wala si Daddy." Ang putol-putol at nahihirapang bulong ni Christian habang nakapikit ang mga mata. Ang mga luhang mainit ay dahan-dahang dinadalo sa kanyang pisngi. Ang tagpong iyon ang tuluyang bumasag sa matigas na depensa sa panganay na si Caleb. Ang batang lalaki na matagal nagkimkim ng galit dahil sa pag-iyak ng kanyang ina ay dahan-dahang lumapit sa kabilang bahagi ng kama. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Christian. Ang kanyang maliit na kamay ay pilit na pinipisil ang malaking kamay ng ama. "Magpagaling ka, Dad." Umiiyak na sabi naman ni Caleb. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang salitang dad. "Ang dami mo pang utang na kwento sa amin. Ang dami mo pang kailangang bawiin kay Mami. Huwag ka munang mamamatay." Nakatayo sa may pintuan si Michelle. Nakasandal sa hamba na tinatakpan ang kanyang bibig upang pigilan ang sariling pag-iyak. Nakita niya ang tagpong iyon bilang simula ng isang bagay na matagal na niyang ipinagkakait. Ang pagkakataon na magkaroon ng ama ang kanyang mga anak. At ang pagkakataon na makita ang totoong pagsisisi ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan ang gumaling si Christian mula sa kanyang sakit. Ang unang ginawa niya matapos makalabas ng hospital ay hindi ang bumalik sa mga papeles ng kumpanya, kundi ayusin ang isang pagkikita na sila lang dalawa ni Michelle.
Hiningi niya ang tulong ng kanyang ina upang bantayan ang mga bata. Habang may pinuntahan silang mahalagang lakad, niyaya niya si Michelle na mag-usap. Hindi sa isang mamahaling hotel o restaurant, kundi sa isang lugar na may napakalalim na kahulugan sa kanilang nakaraan. Ang lumang grounds ng Universidad sa Maynila, kung saan nakapasa at nakapagtapos si Michelle. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang mga pangarap at kung saan din ito dinurog ng kalupitan ni Christian. Gabi na noon at ang universidad ay tahimik. Nakatayo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya kung saan madalas mag-aral si Michelle noong nagdadalang tao pa ito sa triplets. Ang liwanag ng buwan at mga bituin ng tanging saksi sa kanilang muling paghaharap. Bakit tayo narito, Christian? Tanong naman ni Michelle sa kanyang boses ay mas malambot na kumpara noong mga nakaraang linggo. Ngunit mayroon pa ring distansya. Humarap si Christian sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagiging tanyag na CEO. Ibinaba niya ang lahat. Dahan-dahan sa harap ni Michelle. Lumuhod si Christian sa damuhan. Christian, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga riyan. Nagulat na utos naman ni Michelle. Sinusubukang hawakan ang balikat nito para patayuin. Hindi, Michelle. Hayaan mo akong manatiling narito. Umiiyak na sagot ni Christian. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tindi ng emosyon. Alam ko na walang sapat na salita. Walang sapat na sorry ang makakabura sa 10 taong ninakaw ko sa inyo ng mga anak ko. Ang tanga-tanga ko, Michelle. Nilamon ako ng pride ko. Nanggalit ko sa mundo dahil akala ko noong mga magulang ko ang nagdidikta ng buhay ko. Nang piliin nila akong pakasalan ka. Tumingala si Christian. Ang kanyang mga mata ay namumula at basang-basa ng luha. Pero ang totoong dahilan kung bakit ako tumakbo sa Amerika, kung bakit ako nagpakakasasa at nagpakasama sa iyo, ay dahil natatakot ako. Natatakot ako dahil kahit noong una pa lang, nahuhulog na ang loob ko sa iyo. Nahuhulog ako sa talino mo, sa ganda mo at sa kabutihan mo. Pero dahil sa sobrang kayabangan ko, masyado akong naduwag na aminin sa sarili ko na ang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya ang siyang may kakayahang magpabago at magpaamo sa isang Christian Falcon. Hinawakan ni Christian ang mga kamay ni Michelle habang nakaluhod pa rin. Hindi kita tinatapos. Napatawarin ako ngayon, Michelle. Kahit habang buhay akong magbayad, gagawin ko. Hayaan mo lang akong patunayan sa iyo at sa mga bata na karapat-dapat tumayo sa tabi ninyo bilang asawa at bilang ama. Napatitig si Michelle sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang bawat salita ni Christian ay pumapasok sa kanyang puso. Hindi bilang isang pananakit, kundi bilang isang gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa sugat na nakaraan. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay malayang umaagos sa kanyang pisngi. Sa ilalim ng liwanag ng gabi. Matapos ang gabi ng pag-amin sa universidad, opisyal na nagsimula ang yugto ng panliligaw ni Christian kay Michelle at sa kanilang mga anak. Ngunit hindi ito ang tipikal ng panliligaw ng isang bilyonaryo na kilala sa pagbili ng mga mamahaling hiyas, kotse o mararangyang paglalakbay. Batid ni Christian na ang puso ni Michelle ay hindi nabibili ng pera dahil ang yaman na mayroon ito dahil sa sarili nitong pagsisikap at talino. Ang ginawa ni Christian ay ang ibaba ang kanyang sarili sa mundong kinagisnan at minahal ni Michelle. Tuwing Sabado at Linggo, hindi siya pumupunta ng mga golf course o mamahaling country club. Sa halip maaga siyang nagigising upang samahan si Michelle sa mga simpleng karinderya sa tapat ng universidad na kinakainan nito noong estudyante pa ito. Natuto si Christian na kumain ng tusok-tusok, fishball at isaw at mag-ulam ng simpleng lutong bahay sa tabi ng daan.
habang nakangiti at masayang nakikipagkwentuhan kay Michelle. Hindi lang si Michelle ang kanyang niligawan kundi higit sa lahat ang triplets. Si Christian na mismo ang nagpresentang maging tutor ng mga bata. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho sa opisina, dumarating siya sa townhouse dala ang mga aklat. Matiyagan niyang tinutulungan si Kyle sa mga math problems nito at nagbabasa ng mga fairy tale stories para naman kay Chloe hanggang sa makatulog ito sa kanyang kandungan. Para kay Caleb na mahilig sa basketball, nagpatayo naman si Christian ng isang maliit na court sa likod bahay. Doon kahit pagod mula sa buong araw na pagpupulong bilang CEO, nakikipaglaro siya sa panganay na walang sapat na sapatos. Nagpapakapagod at nagpapahagis ng bola hanggang sa marinig niya ang unang malakas na tawa ng anak. Isang hapon habang pinapanood ni Michelle si Christian, nakalaro ang tatlong bata sa sala, kung saan ginagawa nilang kabayo ang likod ng lalaki habang ito naman ay gumagapang sa sahig. Isang malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kabog sa dibdib ni Michelle tuwing malapit si Christian ay hindi na dahil sa takot o sakit ng nakaraan, kundi dahil sa pag-ibig na napagtanto niyang kailanman ay hindi talaga nawala sa kanyang puso. Natakpan lamang ito na matinding proteksyon para sa kanyang sarili. Ang pagbawi ng isang asawa at ama ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan sa pinakamasimpleng paraan ng pagmamahal. Kung kailan nagiging maayos at payapa na ang takbo ng buhay ng pamilya, doon naman dumating ang isang malaking unos na susubok sa katatagan ng kanilang bagong simulang relasyon. Isang gabi sa gitna ng isang ingranding pagtitipon ng mga tanyag na negosyante sa Maynila, biglang dumating ang isang babae mula sa nakaraan ni Christian sa Amerika, si Samantha Vergara. Si Samantha ay anak ng isang mayamang pamilya ng mga negosyante sa New York. Noong nasa Amerika si Christian, naging malapit sila nito at umaasa si Samantha na sila ang magkakatuluyan dahil sa pareho silang galing sa matataas na lipunan. Nang malaman ni Samantha na bumalik si Christian sa Pilipinas para sa kanyang pamilya, sinundan niya ito upang bawiin ang lalaki na sa paniniwalang hindi karapat-dapat ang isang tulad ni Michelle para sa isang falcon. Sa tulong ng ilang tiwaling miyembro ng Board of Directors na galit sa pamumuno ni Michelle dahil sa pagiging istrikto nito laban sa korupsyon, gumawa si Samantha ng isang malaking iskandalo. Ginamit niya ang media upang sirain ang reputasyon ni Michelle. Kinaumagahan, lumabas sa mga pahayagan at social media ang mga peking ulat na nagpapakita sa nakaraan ni Michelle bilang anak ng katulong, na gumamit lamang ng buntis na taktika upang makapasok sa pamilyang Falcon at makuha ang CEO nito. Isang gold digger ang namumuno sa Falcon Group, ang nakasulat sa mga mapanirang headline. Sa loob ng kumpanya nagkaroon ng kaguluhan. Nagpulong ang mga investor at hinarap si Michelle nang may matinding panghuhusga sa loob ng board of groom. Noon upang panahon baka naniwala si Christian o kaya naman ay pinabayaan niya lang si Michelle na harapin ang kahihiyan dahil sa kanyang sariling pride at galit. Ngunit hindi ang Christian ngayon. Nang pumasok si Christian sa boardroom, kung saan umiiyak si Michelle habang kinukot siya ng iilang matatandang investor, galit na hinampas ni Christian ang mesa. Sa likod niya ay pumasok ang mga security upang ilabas si Samantha, na naroroon din at nagmamalaki. Lumapit si Christian kay Michelle. Hinawakan ang nanginginig nitong kamay at hinarap ang lahat ng kamera sa media, na ipinatawag niya upang gumawa ng opisyal na pahayag. Makinig kayong lahat. Ang mariing pahayag ni Christian. Ang kanyang boses ay umaahon na may kasamang matinding proteksyon at otoridad. Michelle is not just my wife. She is the backbone of this company and the woman who saved my soul. Ang lahat ng karangyang nakikita niyo sa Falcon Group ngayon ay bunga ng kanyang talino at sakripisyo habang ako ay nagtatago sa Amerika. Kung may sino man sa inyo o kahit ang board of directors na ito
ang hindi rerespeto sa aking asawa bilang COO at bilang aking reyna. Handa kong iwan ang Falcon Group at bawiin ang lahat ng aking shares ngayon din. Ang marahan at matapang na proteksyon na ipinakita ni Christian sa harap ng buong mundo ang naging huling humpas sa tuluyang nagpabagsak sa natitirang pader sa puso ni Michelle. Napagtanto niya na sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisang kalaban. Mayroon na siyang asawa at handang itaya ang lahat para sa kanya. Matapos ang malaking iskandalo na ibinato ni Samantha na tuluyan ng pinalayas ni Christian sa bansa at kinasuhan ng patong-patong na legal habang nagpasya ang pamilya Falcon na lumayo muna sa ingay, gulo at mapanghusgang mga mata ng Maynila. Nag-file ng 1 linggong bakasyon si Christian at Michelle upang dalhin ang mga bata sa isang lugar na matagal nang hindi nabibisita ni Christian, ang probinsya ng Pampanga, kung saan lumaki at nagmula ang pamilya ni Michelle. Doon ay nakatira pa rin ang mga magulang ni Michelle sa isang simpleng ngunit malawak at napakaayos na bahay na ipinatayo ni Michelle mula sa kanyang sariling sahod at pagsisikap bilang COO. Ang mga magulang ni Michelle na dating mayordoma at driver ng pamilya Falcon ay labis na nagulat nang makita ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan sa kanilang bakuran. Unang bumaba si Christian, bitbit ang mga gamit at karga ang bunsong anak na si Chloe na mahimbing na natutulog. Ang tagpong iyon ay puno na matinding emosyon at luha. Sa harap ng simpleng bakuran sa ilalim ng dapit hapon sa probinsya, hinarap ni Christian ang mga magulang ni Michelle. Hindi siya nagdadalawang isip sa harap ni na Michelle at ang mga bata. Lumuhod si Christian sa semento sa paanan ng dalawang matatanda na dating mga katulong ng kanyang pamilya. Mang Tomas, Aling Elena, umiiyak na saad ni Christian habang mahigpit na hawak ang mga kamay ng mga magulang ni Michelle. Humihingi po ako ng tawad sa inyo sa lahat ng sakit, kahihiyan at hirap na idunulot ko sa anak ninyo at sa mga apo ninyo sa loob ng 10 taon. Ang laki ng utang ko sa inyo. Salamat po dahil hindi niyo pinabayaan si Michelle noong wala ako. Nagkatinginan naman sina Mang Tomas at Aling Elena. Ang kanilang mga mata ay napuno rin ng luha. Ang mga puso ng mga simpleng tao ay walang puwang para magtagal ang galit. Nilapitan naman ni Mang Tomas si Christian at dahan-dahan itong pinatayo bago niyakap na mahigpit na parang sarili nilang anak. Ang mahalaga ngayon, Christian, ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng mga apo namin. Marubdob na saad naman ni Mang Tomas habang tinatapik ang likod ng lalaki. Nakikita namin kung paano mo pinoprotektahan at pinapahalagan si Michelle ngayon. Sapat na sa amin iyon. Sa gabing iyon sa isang simpleng hapagkainan sa probinsya, kumain sila na magkakasama ng walang tanyag na titulo, walang bilyonaryong CEO, walang COO, walang katulong at walang mayaman. Tanging isang simpleng buong pamilya na nagkakaisa sa ilalim ng simpleng bubong. Nang matulog sila sa isang malawak na banig kung saan katabi ni Christian ang 3 anak na mahigpit na nakayakap sa kanya at si Michelle na nakasandal sa kanyang balikat. Ramdam ni Christian ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mabibili ng Falcon Group of Companies. Isang gabi bago sila bumalik sa Maynila, naglalakad sina Christian at Michelle sa tabing dagat na malapit sa kanilang tinutuluyan sa probinsya. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang tunog ng mga alon ay nagbibigay ng isang payapa at banayad na ritmo sa paligid. Sa hindi kalayuan, nakikita nila ang triplets na naglalaro sa buhanginan. Nagtatawanan habang hinahabol ang maliliit na alon sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nakahawak ang mga kamay ni Christian sa kanyang bulsa upang labanan ang lamig, habang si Michelle naman ay nakayakap sa kanyang sariling mga braso. Huminto si Michelle sa paglalakad at humarap kay Christian. Ang kanyang mga mata ay sumasa ilalim sa liwanag ng gabi. Wala na ang pader,
Wala na ang lamig. Tanging kapayapaan na lamang ang natira. Matagal na kitang pinatawad, Christian. Mahinang sabi ni Michelle. Ang kanyang tinig ay halos bulong na lamang. Ngunit napakalinaw at napakabigat ng kahulugan sa pandinig ng lalaki. Napatigil naman si Christian. Parang hindi naniwala sa kanyang narinig. Lumalarawan ang matinding gulat at pag-asa sa kanyang mukha. At ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Talaga, Michelle? Kahit sa lahat ng mga taon na sinayang ko? Kahit sa lahat ng mga sakit na idinulot ko sa'yo? Oo, Christian. Ngumiti si Michelle, isang totoong ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Christian mula sa kanya. Ang totoo, pinatawad kita hindi dahil sa mga bulaklak, sa mga pagluluto mo, o sa mga pagtatanggol mo sa akin sa opisina nitong nakaraang buwan. Pinatawad kita dahil napagtanto ko na ang galit at puot na tinalian ko sa puso ko sa loob ng 10 taon ay hindi lang parusa sa iyo, kundi harang din sa sarili kong kaligayahan at sa kapayapaan ng mga anak natin. Huminga ng malalim si Michelle at hinawakan ang mukha ni Christian gamit ang kanyang mainit na kamay. At higit sa lahat, nakikita ko kung paano ka mahalin ng mga anak natin, Christian. Si Caleb, si Kyle, si Chloe. Gabi-gabi silang nagdarasal noon na sana may daddy na sila na magtatanggol sa kanila kapag tinutukso sila. Isang mabuting ama ang hinahanap nila, Christian, at binuo mo ang pangarap na iyon para sa kanila. Ibinigay mo ang pagmamahal na matagal nilang hinahanap. At sapat na yun para sa akin upang bitawan ang nakaraan. Hindi napigilan ni Christian ang kanyang sarili. Niyakap niya si Michelle ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng asawa, habang ang kanyang mga luha na matinding pasasalamat at labis na ginhawa ay malayang umaagos. Ramdam na ramdam niya ang pagganti ng yakap ni Michelle. Isang yakap na nagpapahiwatig na sa wakas, nakauwi na siya sa kanyang totoong tahanan. Salamat, Michelle. Salamat sa ikalawang pagkakataon. Bulong ni Christian sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ipinapangako ko sa harap ng Diyos, sa harap ng mga anak natin, at sa buong buhay ko. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Kayo ang aking pamilya. Kayo ang aking buhay. Sa ilalim ng gabi at mga bituin, ang mga lumang sugat at tuluyang nang ibinao ng mga alon. At ang natira na lamang ay ang matamis at tuong pagpapatawad na siyang magiging matatag na pundasyon ng kanilang bagong simula bilang mag-asawa. Pagbalik nila sa Maynila mula sa bakasyon sa probinsya, lihim na naghanda si Christian ng isang malaking sorpresa na hindi alam ni Michelle. Sa tulong ni na Doña Aurora ng mga magulang ni Michelle na sina Mang Tomas at Aling Elena, inayos ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin mula nang ma-realize ang kanyang mga pagkakamali. Nag-arkilas siya ng isang maliit, luma ngunit napakagandang kapilya sa labas ng lungsod na napapaligiran ng mga sariwang puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Michelle. Isang hapon ng linggo dinala ni Christian si Michelle sa kapilya sa pag-aakalang dadalo lamang sila sa isang simpleng binyag ng anak ng isang malapit na kaibigan sa negosyo. Ngunit nang bumukas ang malaking pintuan ng kapilya, laking gulat ni Michelle nang makitang walang ibang tao sa loob kundi ang kanilang pamilya lamang. Naroon ang kanyang mga magulang, si Doña Aurora, at ang kanilang 3 anak na nakabihis ng napakaayos. Sa dulo ng altar, nakatayo ang isang pari at sa tabi nito ay si Christian na may hawak ng isang simpleng bouquet na mga puting rosas. May mawalawak na ngiti at mamasa-masa ang mga mata. Christian, ano to? Tanong ni Michelle habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata dahil sa matinding gulat at saya.
Ito ang araw kung kailan itatama natin ang lahat, Michelle. Ang araw kung kailan magsisimula ang totoong tayo. Nakangiting sagot naman ni Christian habang lumalapit sa kanya at iniaabot ang mga bulaklak. Ang triplets ang nagsisilbing pinakamahalagang bahagi ng seremonyas. Bagay na lalong nagpabaha ng luha sa mga manunood. Si Caleb ang humawak ng mga bagong singsing. Bilang ring bearer naman si Kyle at Bible bearer naman ang bunsong si Chloe. Ang masiglang nagtapon ng mga talulot ng bulaklak sa daanan bilang flower girl. Suot ang isang simpleng puting bestido na mabilis ngunit perpektong inihanda ng kanyang ina. Naglakad si Michelle sa altar. Hawak ang mga kamay ng kanyang mga magulang na buong giting siyang ipinamamahagi sa lalaking nagpabago para sa kanya. Nang magkaharap sila sa altar, hinawakan ni Christian ang mga kamay ni Michelle, tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata at nagsimulang bigkasin ang kanyang bagong vows. Michelle, nung una tayong ikasal 10 taon na nakakaraan, napilitan ako. Puno ako ng galit, pride, at kawalan ng pangunawa kung anong meron tayo. Ngunit ngayon sa harap ng Diyos, sa harap ng mga magulang at higit sa lahat, sa harap ng 3 magagandang regalo ng buhay natin, ang ating mga anak. Buong puso, isip at kaluluwa kong ibinibigay ang sarili ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking asawa, aking gabay, at ang aking buhay. Ikaw ang aking simula, ang aking ngayon, at ang aking walang hanggan. Umiiyak din si Michelle habang sumasagot. Ramdam ang bawat kataga. Tinatanggap kita, Christian. Ang paglalakbay natin ay hindi naging madali. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinatunayan mo na ang pag-ibig ay kayang bumuhay ng patay sa nakaraan. Ngayon, handa na akong sumandig sa iyo. Nang ihayag ng pari na maaari na nilang halikan ng isa't isa, ang halik na pinagsaluhan ni na Christian at Michelle ay puno ng lasa ng 10 taong pagsisisi na ngayon ay tuluyan ang napalitan ng walang katapusan, malalim at totoong pagmamahal. Ang simbahan ay napuno ng palakpakan, mahigpit na yakap at masisiglang sigaw ng triplets na sa wakas ay nakita ng kanilang mga magulang na buong buo at maligaya sa piling ng isa't isa. Makalipas ang 6 na buwan mula sa kanilang emosyonal na kasal sa kapilya, isang ingrande at makasaysayang pagdiriwang ang naganap sa Grand Ballroom ng Falcon Group of Companies. Ang buong kumpanya kasama ang mga pinakatanyag na negosyante sa bansa, mga banyagang investor at mga mamahayag mula sa iba't ibang dako ng media ay naroon upang saksihan ang isang pagbabagong magmamarka sa kasaysayang ng industriya. Sa gitna ng entablado sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw, tumayo si Christian sa tabi ni Michelle sa pamamagitan ng isang opisyal na resolution sa Board of Directors. Formal na ipinasa at ibinahagi ni Christian, kahati ng buong pamumuno ng Falcon Group of Companies kay Michelle. Mula sa gabing iyon, hindi na lamang sila simpleng mag-asawa na may magkaibang posisyon. Sila na ngayon ang opisyal na CEO o CEOs at magkapantay na pinuno ng kumpanya. Sila ang naging pinakamatanyag, pinakamalakas at pinahahalagahang kaparehas sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Hindi dahil sa tindi ng kanilang yaman, kundi dahil sa kanilang kwento na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Pinatunayan ni Michelle na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap, at pinatunayan naman ni Christian na ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki ay nasusukat sa kanyang kakayahang magpakumbaba at magbago para sa kanyang pamilya. Matapos ang mahabang gabi ng pagdiriwang, bumalik ang pamilya sa kanilang bagong tahanan. Isang malawak ngunit napakahimig na mansyon sa labas ng lungsod
na malayo sa ingay at gulo ng Maynila, habang ang triplets ay masayang naglalaro sa malawak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinahabol ang kanilang alagang aso ng may tawanan. Nakatayo sina Christian at Michelle sa malawak na balkonahe ng ikalawang palapag. Niyakap ni Christian si Michelle mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng asawa, habang ang kanyang mga kamay ay nakalikom sa baywang nito upang bigyan ito ng init laban sa malamig na hangin ng gabi. "Masaya ka ba, asawa ko?" Bulong ni Christian ng may malalim na lambing na nagmula sa kaibuturan ng puso niya. Humarap si Michelle sa loob ng kanyang mga bisig. Isinandal ang kanyang ulo sa malawak at matatag na dibdib ng asawa. Doon narinig niya ang mabilis ngunit payapa at regular na tibok na puso ni Christian. Ang tibok ng pusong nagpapatunay na ang lalaking ito ay ganap na nagbago at kabilang na sa kanya sa kanilang mga anak habang buhay. "Sobra, Christian." Nakangiting sagot naman ni Michelle habang nakatingin sa kanilang 3 anak na nagtatakbuhan sa ibaba. "Ang pangarap ko lang noon bilang isang mahirap na batang babae ay makatapos ng pag-aaral, maging matino sa buhay at maiahon ang mga magulang ko sa hirap. Akala ko sapat na yon, ngunit ang Diyos ay may mas magandang plano. Ibinigay niya sa akin ng higit sa mga pangarap ko. Isang buong pamilya na hindi binuo ng perpektong simula, kundi binuo ng tapat na pagsisisi, matamis na pagpapatawad, at ng lakas ng pagmamahal sa ikalawang pagkakataon." Hinalikan ni Christian ang noo ni Michelle habang dahan-dahan silang sumasayaw nang walang musika sa ilalim ng liwanag ng buwan. Yakap ang bawat segundong ipinagkaloob muli sa kanila ng tadhana. Ang dating matapobre at seryoso at mapagmataas na CEO at ang mahirap, mahinhin ngunit napakatalinong dalaga ay naging isang buhay na patunay sa bawat manunood at sa buong mundo na ang totoong pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano nagsimula ang kwento, kundi sa lakas ng paninindigan, pagsisisi at pagpapakumbaba na itama ang bawat pagkakamali upang maging karapat-dapat sa isang walang katapusan at maligayang bukas. Wakas ng isang kwento, hindi lamang binabalik-balikan, kundi habang buhay na itatanim sa puso ng bawat isa.